Sabi ko, ang kapal ng mukha mo. Nung panahon ni Pinoy, isa ka sa pinakamaraming kinurakot at pinakamaraming kinuhang DAP na hindi mo pa ibinabalik. Pag tiningnan niyo po ang records at kung naririnig man ako ni Trillanes ngayon, kung mali ako, patunayan mo, tatahimik ako. Pero noong i-impeach si Chief Justice Renato Corona sa Kongreso, hindi pa umaakyat ang kaso sa Senado, katakot-takot ng DAP ang pumasok sa pondo mo. Kung merong kailangan magpaliwanag, ikaw yon dahil ang DAP suhol sa inyo. Mga kaibigan, kailangan nating itaas ang banner ng katarungan. Walang kahit na sino, kung ikaw ang nagkasala, kailangan kang parusahan kahit sino ka pa. At kung ikaw naman ang inaapi, kailangan kang ipagtanggol ng gobyerno dahil sa mga obusadong nasa pwesto. In the long run, we have to raise the banner of justice. Ang kaso kailangan na desisyonan kaagad. Ang kriminal dapat napaparusahan. Isinisisi nyo ang namamatay ng mga drug lords sa ating Pangulo. Isampa nyo ang kaso at kahit sino yan, pananagutin natin. Pero pangako nyo rin na yung mga inyong kinalumbat, isauli nyo din. Kung mapapatunayan ko yan, Senator Trillanes, kahit saan. Dahil, hindi ko nagkikwento sa inyo dahil nakahanda na yung kaso. Gusto ko na lang po sabihin, mga kaibigan, anyway, panalo na naman tayo dahil halos walang dumating sa EDSA. Dahil ang tunay na espiritu ng EDSA nasa puso natin mga Pilipino, wala sa liberal. Panalangin po natin ang ating Pangulo. Patuloy tayong magsama-sama. Itayo ang ating bansa. Itayo at itaas ang bandila ng katarungan para sa mas magandang bukas para sa ating mga anak. Maraming salamat po. Tulong-tulong po tayo. Kampanya kayo sa Facebook, sa social media, sa radyo. Maraming salamat po. Ngayon hindi pa tapos ang laban. Sisimula pa lang tayo. So, tutuloy na naman ang kalaban. But you know, we want a drug-free Philippines. Gusto natin ang maasin sa bansa. Ayaw natin sa corruption. That's why we're doing this. Because they're doing everything. The Liberal Party is doing everything in their power, you know, to organize, destabilize, cast intrigues. So we're here to, you know, mga gusto sa pagbabago, magsama-sama tayo ulit. At yung mga gusto sumama, kahit sa kabila kayo, basta magsama-sama tayo, okay na rin. Alam, you know, there are people na kailangan mo talagang check-in, alisin, at iharap sa katarungan. Nila naman ang gusto natin dito kung ano yung katotohanan sa yung katarungan. Okay. Sir, sa ilang buwan ni Pangulong Duterte, so far, how would you i-grade him? You know, wala naman ng perfecto, no? Pero palagay ko sa wala pang isang taon, parang ang haba-haba na tinakbo ng kanyang termino, sa dami ng bago, sa dami ng nahukay. Sabi nga nila, hindi mo malalaman kung gaano kadami until you start cleaning. So nakita natin ang involvement ng karami-rami mga opisyal sa droga, sa corruption, and syempre first step ang exposing it, next step is cleaning them. Sir, ang sabi ng ilan ay nagkaroon ng ganitong second gatherings. First na pinakamalaki nung May 7, pangalawa ngayon dahil daw may mga allegedly destabilization. Ano pong masasabi niyo? Hindi ko allegations yun, totoo po yun. I've received that report parang 2 months ago. Bayad na yung mga taong pupunta doon. Tapos nagdatingan sila from America, especially government. To really organize, organize sila sa Laguna to bring people. Ang bait ni Pangulo
Sige, kung ganyan ang gusto nyo, sige, tingnan natin kung nakanino ang tao o nakakainong-iwala na tao. Dahil malinaw naman kay Pangulo, kung ayaw sa akin, naalis ako dito. I will not make a big fuss. Okay, pero obviously, walang tao dun sa kanila. Narito ang tao. Talagang gusto ng pagbabago. Walang perfecto. Talagang mayroong mga namatay dyan na sinalvage sa mga pulis na sangkot din sa droga. Pero ang eskalawag na pulis, hindi na pulis yung kriminal na yun. Kasama na yun sa tinutugis natin. But the point is, hindi lahat. So, and this is my continuous challenge to all who are saying na EJK. Una, hindi yan ang utos ng Presidente. Pangalawa, kung sino nag-EJK, iharap nyo sa korte. Dalhin nyo sa akin. Ako mismo magdadala ron. Paharapin natin sa katarungan. Pero huwag natin lahatin. Dahil itong droga po is a serious problem nila. Okay. Sir, message nyo po sa publiko, lalo na sa mga gaya ninyong Duterte supporter. Una sa Pilipino, tayong lahat, ano man ang kulay mo politically, magkakapatid tayo sa kabilang Pilipino. There's always hope for being together and being united. May panahon ng politika, bato natin yan sa eleksyon, pero ngayon pagtulungan po natin na makapagtatag ng magandang bayan, ng magandang bukas, ligtas, mapayapa, na bayan para sa ating mga anak. Pahuli natin lahat ng mga kriminal, whether you're in drugs or you're corrupt. Unahin natin yung malalaking tao, ng mga protector dyan. Unahin natin yung mga corrupt sa gobyerno, yan ang unang alisin natin. Magtatag tayo ng isang bansa na magtataas ang bandila ng katarungan na kahit sino yan. Pag ikaw nagkasala, ikaw humarap ka at pagbayaran mo yung kasalanan. Whether you're a politician, a businessman, whatever, yun ang pagtrabahuan po natin. Kaya po natin yan. Panalangin natin Pangulo, his desire and his intentions are really pure. Minsan lang siguro darating ang ganitong klaseng leader sa ating bayan. So, tulungan po natin. Boss, ngayon wala sabihin sa inyo, kung yan si Presidente Duterte, Bengador, sana nung pag-upo pa lang niya, hinapol na yung mga kalaban. Hindi. Kaya ngayon, nangiingay. Hindi mo yung ibang mga tao, pag malita, ordinaryo tao ka lang, nililista ka lang, tinutokhan ka na. Si Lima, 7 buwan, tinuturo na lahat ng kriminal. Bago na-issue ng warrant, ma-issue ng warrant, nag-stay pa sa, I don't wanna dwell on that, pero just to prove na walang abusado rito. Kung may nag-abuso, tingnan nyo yung termino nyo. Paano nyo ikinulong si GMA, hanggang ngayon walang ebidensya. Paano nyo tinanggal si Chief Justice Corona, paano ikinulong, sinulang yung mga senador, yung mga pang-abuso yun. Paano mo kinulong yung 3 senador? Yun, political yun. Pero yung political imprisonment yun. Pero ito, droga ang kaso ni Senator Laia de Lima. This is political, this is criminal. Okay. Sir, may mga nasampulan na nga dito sa illegal drugs. Ano pong nais niyo pang tutukan o aksyonan ng Pangulo? Una, hindi pa po tapos ang illegal drugs. Marami pa po dyan. Sunod po, siyempre, korupsyon. Ang dami yung corrupt na mga nakaupo sa pwesto, mga corrupt na sistema, kailangan pong baguhin. Kailangan po natin i-simplify yan. Kailangan po panagutin natin at alisin dyan ang mga corrupt para masenso ang ating bayan. Ang mensahe ko po sa ating mga kababayan, kung may nasaktan po ako sa aking mga nasabi, pagkaumanin nyo na po. Pero pwede naman tayo magsama-sama at let us be bigger than our problems and we should come together and just build a better, safe and peaceful nation para sa ating mga kababayan. Sir, last question. Message ninyo sa mga may planong destabilization kay President? What goes around comes around. Pag lahat ng gagawin nyo sa mga inihalan ng taong bayan, kung magtatagumpay man kayo, mangyayari din po sa inyo. Pero number 2, bahala na po si Lord sa inyo. Basta kami, I'll use the President's word to give you a bloody nose, that's for sure. What's happening right now, Chairman? Alam mo, timely, no? Kasi
Alam mo, parang bumalik sa akin yung campaign. Kasi dito kami meeting de avance during the time nung kampanyahan. At dito, pinangako naman ng ating Pangulo, di ba? If you remember, meron pang threat dito noon na merong assassination plot sa kanya. Pero anong ginawa niya? He don't care. Basta ang kanya, makapiling niya yung mamamayang Pilipino at masabi niya kung anong gusto niya. Ang tanong, hindi ba ito naman ang pinangako ng ating Pangulo? Ang magkaroon ng katinoan. Ibig ko sabihin, magkaroon ng katinoan dito sa ating bansa, ibabalik niya ang katinoan. Dahil nung during the last administration, remember, every day, mababasa mo sa dyaryo, madidinig mo sa ating mga radyo, mapapanood mo sa TV, araw-araw, merong pinapatay. Merong hold the pen, nakuha na yung cellphone, sasaksakin pa ang estudyante. Merong pagsasamantalahan, gagahasain at brutal pang papatayan. Merong riding in tandem, araw-araw. Merong inagawa ng kotse, kinarnap at hindi pa nakontento, papatayin pa yung may-ari ng kotse. Merong kinidnap, nagbayad na ng ransom ang pamilya, pinatay pa yung bata na kinidnap. Ito yung naging sitwasyon natin during the past administration. Umamin ang DILG noon na kada 9 na barangay sa buong Metro Manila, 9 ang apektado ng droga. 9 ang apektado ng droga. Anong ibig natin sabihin dito? Pag ikaw, kumagat ang dilim, tayo lahat, tayong mga mamamayan, tayong mga magulang, nung nakaaral na administrasyon, pagka na-late ng uwi ang anong mga mahal natin sa buhay, ano ang nararamdaman natin? Kakabog-kabog ang ating dibdib. Baka mamaya, meron nang nangyari sa ating mga mahal sa buhay dahil during the time, naglipa na ang mga kriminal, naglipa na ang mga adik, naglipa na ang mga masasamang loob sa lansangan. Pero nung ating Pangulo ang nanalo, hindi pa siya umuupo. Nagkaroon na ng pagbabago. Unti-unti nang nawala itong mga kriminal, itong mga adik, itong mga puser, itong mga holdapper, itong mga masasamang loob sa kalsada. Unti-unti na nawala, pero ganun pa man, andyan pa rin dahil ang espiritu ng droga, hindi mo basta-basta maalis. Nagkaroon ng katahimikan dito sa ating bansa, lalong-lalo na sa Metro Manila. Anong gusto natin mangyari ngayon? Gusto natin na mabalik yung ganung kalagayan, yung atmosphere of fear sa ating mga magulang, sa ating pamilya, na ang lahat tayo kakabog-kabog ang dibdib dahil naghahari sila. Eto na naman. Eto ba ang gusto na mangyari nitong mga nagrarally at lumalaban at gustong ihinto itong katahimikan na natatamasa ng sambayan ng Pilipino? Sir, what can you say to those na nagsasabi na dapat ihinto na yung mga program? Yung ilang program? Kaya nga doon tayo nalulungkot. Bakit natin ihihinto ang katahimikan? Bakit natin ihihinto ang katinuan? Bakit natin ihihinto ang katiwasayan? Ang sinasabi nila, meron daw extrajudicial killing. Bakit? Sinabi ba ng ating Pangulo na hindi kayo pwedeng mag-demanda? Wala bang due process of law dito sa ating bansa? Yan ang tanong. Kaya nga itong human rights, andyan kayo. Kami sa BACC, nagpapile kami ng demanda. Meron kaming tinatawag na case build-up. Pagka merong naargabyado at lumapit sa amin, kahit pulis ang gumawa, nag-iipon kami ng ebidensya. Yan dapat. Pero anong ginagawa? Pupunta sa media, tapos magsasalita ng kung ano-ano laban sa gobyerno. Teka muna, sawang-sawa na ang Pilipino. Sawang-sawa na kaming mga magulang dito sa nangyayari na maaalala na naman namin ang nakaraang administrasyon na kung saan kalat ang droga. Tanong, sino ang pinagtatanggol ngayon nitong mga kumukontra sa ating pamahalaan? Itong mga kriminal na gumagawa ng kasamaan sa ating mamamayan? Sino ang pinagtatanggol nitong nagrarally laban sa ating Pangulo? Ito na napatunayan na kung saan ay ang droga ang kanyang ikinabuhay. Sino namamayagpag ngayon? Sino ang tuwan-tuwa pagka nag-aaway ang ating mga sambayan ng Pilipinas? Itong mga salot
mga demonyong puser. Ito ang tuwan-tuwa. Sino pa? Itong mga gustong bumalik sa kapangyarihan sa gobyerno na walang ginawa kung hindi nakawan ang pamahalaan, nakawan ang kaban ng bayan. Ngayon, takot na takot sila dahil eto na, sunod-sunod na ngayon ang ginagawa ng ating Pangulo. Kaya nga sabi ko napakaswerte nating mga Pilipino. Saan ka nakakita ng isang Pangulo na handa niyang itaya ang kanyang buhay? Handa siya yung kaluluwa niya mapunta sa impyerno. Basta tayong mga Pilipino ay mabubuhay sa isang paraiso. Saan ka makakakita ng ganyang Pangulo? Ano pa panawagan nyo sa mga taga-media? Ako, ang panawagan ko, maging parehas ang laban. Kung halimbawa na meron kagaya sinasabi ko kung merong nasaktan, kung merong namatay, ano gagawin natin? Case build up. Palakasin natin ang kaso. Kung ito ay kasalanan ng isang pulis, kumuha tayo ng mga ebidensya laban sa pulis na to. Ito ang due process of law. At ito ay hindi nahinto dito sa ating bansa. Tuloy-tuloy ang gulong ng hustisya sa ating bansa. Anong gusto na naman ito? Shortcut? Na kung saan hahanap ka ng paraan para bumalik ang kabulukan dito sa Pilipinas? Sawan-sawa na kami mga Pilipino. Sawan-sawa na kami mga magulang na kami ay kakaba-kaba na mamaya yung aming mga anak pagkagat ng dilim, takot nang maglakad sa karsada dahil maghahari na naman kamukha ng nakarang administrasyon. Maghahari ang kademonyohan, maghahari ang mga kriminal sa lansangan ng Pilipinas. No way. No more. Ayaw na namin, ipagpapatuloy namin, andi dito na ang pagbabago. Aalagaan namin ito. Hindi kami papayag. Nasaktan nyo na naman ang aming mga mahal sa buhay. Hindi na kami papayag. Nandito na kami at hindi na kami papayag na makabalik itong mga magnanakaw sa pamahalaan na walang ginawa kung hindi ubusin ang pondo ng bayan. Nakita na ng sambayan ng Pilipino kung anong nangyayari. And of course, tayo naman, hindi natin dapat ibaba ang ating mga armas. Hindi natin itong armas ng kalayaan, armas ng katarungan. Ito ho ang sandata ng ating mga mamamayan ngayon. Anong ibig sabihin natin dito? Nagkaroon tayo ngayon ng peaceful community at ngayon, kaya na natin ngayong bantayan itong mga nagmamalabis at mga nag-aabuso sa pamahalaan. Meron na ngayon tayong pagsusumbungan at meron ng gobyernong makikinig sa ating hinaing, sa hinaing ng mga mamamayan, lalong-lalo na ang mga mahihirap. Makikinig na po. Kaya nakita nyo naman, binuksan ng ating Pangulo ang pamahalaan. Inimbitahan niya ang ating mga kapatid dito sa kaliwa. Inimbitahan niya ang ating mga kapatid dito sa mga ating mga kapatid sa South. Yung ating mga Muslim brother, binuksan niya ito. Pero siyempre may hangganan. May hangganan ang pagbibigay. At pagka ikaw ay sumobra na, teka muna, may paglalagyan ka sa pamahalaan ni Rodrigo Duterte. Sir, bilang part ng BICC, may mga nasampulan na po ang administrasyong ito. Reaction on this? Correct. Marami na. At nakita niyo naman ang BICC, challenge nga kami na kung daw may maihaharap na kaso laban sa ating Pangulo. Alam ang BICC, wala kami sinisino. Sila, maglabas kayo ng ebidensya. Oh. Kaya itong ating ginagawa, tuloy-tuloy po ang kampanya ng BICC. Alam niyo naman, kami, meron na kami mga pangulo rin na napatanggal sa pwesto. And of course, pati nga Chief PNP during the time last administration. Ito ho, tuloy-tuloy pa rin ito. Itong gulong ng hustisya sa ating bansa. Pagkakadetain, sir, na Senator De Lima, any reaction? Yeah, alam mo, nung araw talagang kami lumalapit kami sa kanya. Meron siyang ginawang magandang bagay. Kung natatandaan nyo, ito yung pag-aalis ng mga filing fee pagdating dito sa mga piskal o sa ating prosecutor. Pero siyempre, hindi naman bilangan ng mga magandang gagawin dun sa masamang gagawin. Tandaan nyo, pag ikaw ay government official, hindi bibilangin kung magaling ang ginawa mo at kung ilan ang masamang ginawa mo.
Dapat lahat ng gagawin mo magaling. Wala kang gagawing masama. Kaya ito, nakita naman natin, nagkaroon ng investigasyon at ito, gumulong ang hustisya. Not like what happened on the past. Naaarestuin mo isang tao, wala kang warrant of arrest, wala kang demanda. Sir, there's a chant from the crowd kanina, sir. When the host asked the crowd, sino gusto nyo isunod? Victor Lanes, sir, na pangalan ni Babas. What do you think of that? Correct. Remember, na ang nag-file ng kaso Peter Llanes ay ang MRRD. Nag-file kami ng complaint na treason. Ano ito? Nung time na pumunta siya ng China, dalawa sila. MRRD po ang nag-file ng complaint na yan during the campaign. I'm proud to say na kami po ang nag-file ng So you think, sir, that he deserves to be the next one to be arrested? The Filipino deserve the justice. Tayo dapat ang makaramdam ng hustisya. Kung meron silang kamali ang ginawa, panagutan nila yan sa ating bayan. Okay, wala na. Okay. Sige. Sir, ano po natin ang support na kanina lang sinabi. Hindi, alam mo, lahat ng mga nangyayari ngayon, sinabi niya na itong gagawin niya. Kaya nga, hindi ba? Ano sinasabi natin sa mga politiko? On the past, nung nakaraan, pangako ka ng pangako, lahat ng pangako mo napapako. Tapos sinasagot tayong Pilipino na itong mga politiko na to, itong mga trapo na to. Pinangakuan na nga kayo eh. Gusto nyo pa, sundin ko yung pangako ko. Now, nakatagpo tayo ng isang politiko, nakatagpo tayo ng isang pangulo, na pagka nangako, sobra-sobra, magagawin niya yung pinangako niya. Okay, thank you. Meron ba? Sana on the stand-up sa Subic regarding to the bench. Okay. Anong nangyari? What is the update? Ang nangyari dyan, nasa Kobe, Japan ako. Umaattend ako ng isang port conference. May tumawag sa akin na staff ko sa Subic. Sabi sa akin, meron daw, di umano, allegedly, meron ang Ocean Adventure, may pumasok na mga lalaki na armado. Agad, tinawagan ko si Attorney Dennis Dino at saka si Attorney Vic Kasaway. Coordinate with LED. Coordinate with the police. Kasi meron kaming LED eh. Meron kaming Law Enforcement Department. 800 ang tao namin dyan. Eh kung halimbawa 50 lang to, ilan, kaya namin yan. At remember, hindi ka pwedeng papasok ng Subic nang wala kang coordination. Sabihin na natin na merong dispute yung kanilang kampanya dyan. Wala kaming pakialam dyan. Hindi kami nanghihimasok dyan. Ang ayaw ko, yung manner na pagpasok nila sa Subic. Yung pupunta ka sa Subic, papasok ka, wala kang dalang court order, wala kang dalang sheriff, at papasok ka gabi. Pagka merong pagkukulang silang ginawa, at pag meron silang sinaktan na manggagawa, pananagutan nila ito. At kung meron din pagkukulang o lapses, ang aming mga opisyal o ang aming law enforcement department, mananagot din sila. Sir, dahil hindi pwede mangyari ito. Sir, just going back to the point, sir, hindi po weird na nakapasok na yung 70 people inside yung Ocean Adventure without knowing nung authorities mismo ng Subic, sir? Correct. Kaya nga sinabi ko sa iyo, mananagot lahat ng mga responsable sa Subic. Dahil ako'y wala dito. Nung nangyayari ito ay nasa Japan ako at umaattend ako ng konbensyon. Anong sinabi ko? Mananagot lahat ng mga nagpabaya. Lalong-lalo na dito sa aming Law Enforcement Board. Dahil department, dahil meron mo kaming mahigit 800. Dapat yon antimano kung nangyari yun, meron naman kaming pinuno na dapat pinangunahan, na dapat umalis sila doon. Dapat napaalis yun at hindi na nagstay dyan. Kaya kami ngayon, ginagawa na namin ang mga investigasyon, mukha niyan, sinamahan ko nung isang araw dahil nagreklamo ang mga manggagawa ng Ocean Adventure. Nagreklamo sa DOLE. Kaya ang DOLE nagpadala doon ng tao dahil pinagtatatanggal na daw yung iba. Kaya yan, investigasyon ng DOLE yan, bahalang DOLE. Pero kami, pagka ito ay napatunayan
na merong ginawa sila ganyan at may mga ebidensya, mananagot silang lahat. Pulis daw yung mga kasama niya. Pati pulis. Kung merong lapses na ginawa ang pulis dito, pati sila mananagot. Sir, statement din po sila na they are enforcing a court order. Pakita nila yung court order, wala namang problema kung may court order. At saka kung may court order, dapat nanguna ang pulis. Sila dapat ang nanguna. Dahil meron silang hawak-hawak na di umano court order. Asaan? Sir, can we get an update na lang po? Kamusta na yung situation ngayon sa... Siyempre ngayon, nag-take over sila doon. Ongoing, merong umaandar ang Ocean Adventure. Kaya lang, siyempre, ang sabi ko nga, kung meron kayong problema, ayusin nyo. Kaya lang, never na mangyayari na may papasok sa subi ng walang paalam at illegal ang pagpasok. Hindi pa tayo tapos. So, ibig sabihin hindi nagpaalam yung police. Hindi, kailangan yan. Kung halimbawang sinasabi nila na may takeover, dapat nakapag-coordinate sila sa SBMA. Dapat nakipag-ugnayan sila dun sa aming law enforcement department. Ando naman ang aming administrator, attorney, ESMA. Kaya lang, ang malungkot nga doon, yun na nga, nandun ang law enforcement department namin, inilabas lang, hindi umano yung hostage. Dapat yun, inilabas pati yung mga pumasok doon sa loob ng Ocean Adventure.